may isang reporter ng, sa Malacanang, kay Malacanang Press Corps na nagtanong. Ang question niya na ano daw masasabi ng mga bangag, okay, ni Kulasa patungkol nga dito sa lumalabas na AI generated or fake na video ni Bangag nung araw ng Kagitingan. So doon kanina sa press conference, tinanong ng isang reporter na ano pong masasabi nyo sa sinasabi ng mga netizens or na pinag-uusapan sa social media na AI daw po etong video ni Bangag doon sa araw ng at ang sinabi dito ni Taratara, kayo naman ang makakapagsabi niyan, kayo ng mga matitinong media, ganyan-ganyan. So, ang nakakaloka kasi, yung Malacanang Press Corps, yung mga reporters, hindi ba dapat sila na mismo ang magpapaliwanag na, yes, nandoon kami sa araw ng Kagitingan, dapat ganun ang tirada ng mga tanong. Kulasa ng Malacanang, sa kabila pong nakita namin ang presidenteng Bangag kahapon sa araw ng Kagitingan, may mga kumakalat pa rin po na ito daw ay AI. Ni isa doon sa loob ng room na yon, walang nakapagsabi man lang na, wala man lang ni isa doon na reporters talaga na nagpatunay na nagsabi na, oo nga nakita nga namin, 'di ba? Nandoon kami, nandiyan kami kahapon, pero patuloy pa rin na nagpapakalat ng mga fake news ito, mga taong to, mga ganito, mga ganyan. Wala talaga. And sinasabi nung press conference nila, ayun na nga, mga sinungaling daw tayo, kaya nga talagang kakasuhan lahat. Talaga daw, hindi daw sila matutulog. Sabi ni Kulasa, talagang bibigyan nila ng time. At hindi lang ba yan, budget, pera na naman yan para gipitin tayo. Ako sinabi ko na sa inyo na ako naniniwala na buhay pa si Bangag. Ang problema, ang talagang nagpapakalat ng fake news ang mga bangag. At mag-iingat din talaga kayo. Kasi ang Malacanang mismo, ang mga ahas mismo, ang nagbibigay nagtatanim ng fake news. Kasi sa akin, marami talaga nagsasend sa akin ng mga fake news, mga documents and everything, itong recently. Pero hindi tayo kumakagat doon. At kasi sila rin yung may gawa niyan. Pero ang punto natin dito na wala na naman si Bangag. So paulit-ulit na sinabi ni Clarissa nakakasuhan, na ang sinasabi dito, kakasuhan nila talaga yung mga mamamayang Pilipino, yung mga netizens, ito, dinala na nila sa DOJ, talagang tututukan daw nila kasi daw nakakasira ito sa Bangag at ito daw ay destabilization at hindi daw maganda ang ginagawa natin. Paano nga natin i-destabilize ang gobyernong destabilisa na mastermind ng pagnanakaw, mastermind ng mga mali-maleta. Recently lang, naglabas na naman, pinost din natin si Attorney Levy Baligod. Naglabas na naman siya ng pictures, videos, na talagang ito, yung mga maleta. So, ayan, maleta, dinideliver bago mag-eleksyon. Alam mo, isa yan sa pwede talagang pag-divert ng attention ng ating mamamayan. Okay lang yan, na pinag-uusapan natin na pwedeng patay na si Bangag o sana magurgur na siya or what. Kasi nga, sabi ko nga kagabi sa inyo, out of frustration ng taong bayan. Pero talagang lahat tayo dapat mag-iingat sa mga tanim fake news nila. Pero ako naniniwala ako na malala na si Bangag. Bakit kamo? Sinabi mismo ni Clarissa Kulasa na malala ang Bangag na Pangulo at nakakaranas ng maximum, ang kanyang description ay maximum pain or terrible pain to the highest level, yung kanyang pain na nararamdaman. Kaya naman, ganito yung pakiramdam ng mga tao. So, ibig sabihin talagang, dahil nag-viral, lahat ito pinag-uusapan na siya ay, posibleng patay na or what. Kaya galit na galit din sila. Kasi syempre, mas marami yung mga Pilipino mas naniniwala sa mga vloggers. May mga nakarating sa akin ng mga information, pero ini-ignore ko lang 'yon. Kasi alam ko mga tanim nila 'yon . Alam niyo ba na everyday may nakatanggap ako, ma'am, si ganito, si ganyan, ganun. Tapos pag tinanong mo, paano mo nasabi? Kasi hindi lang ako basta-basta tumatanggap ng information tapos ilalabas ko sa inyo. Paano mo nasabi? Taga-diyan ka ba? Sino nagsabi sa'yo na ganito, na ganyan? May mga information. Ma'am, si ganito po, ganito, ganyan, ganun. Hindi tayo naglalabas ng mga information na alam natin na tanim. Pero yung mga inilabas ko sa inyo na naaksidente itong si Pimentel, na di umano utod na ang tiil, di ba? Hanggang ngayon, di nila pinasisinungalingan yan. Kasi baka nagpapagawa pa ng tiil, di ba? So ang question natin dito, malala na ba si Bangag?
Ako, naniniwala ako na malala na si Bangag. Sabi ko, sige, baka mamaya tumira lang siya ng shab-shab ng pulburon para magising siya at high siya para hindi niya maramdaman yung pain. Nung tinanong si Inday Sara sa isang event dun sa Davao, Kagitingan din yon, na anong masasabi mo sa lumalabas, sa mga bali-balita na lumalala na ang pangangatawan or kalusugan ni Bangag? Ang sagot ni Inday doon, good luck. So galit na galit si Clarissa na pangiti-ngiti pa daw si Inday Sara na kesyo. Ang sinasabi niya dyan na parang ang konteksto meron kung matino kang tao, parang ganon, bakit i-wish mo, parang ipagdadasal mo o pagtatawanan mo na yung taong may sakit na nga, bakit ganon? Yun ang interpretation ng Malacanang, ng mga asa Malacanang. Sabi ko nga, ikaw, kulasa ng Malacanang, inaano na naman niya si Inday Sara na kesyo, ano daw, dapat daw, susuportahan pa nga daw ni Inday yung gobyerno, kasi part siya ng gobyerno. Yun naman pala part ng gobyerno si Inday, pero binaboy niyo, sinuportahan niyo ba? Wala naman problema ipagdasal natin magurgur si Bangag kasi masamang damo siya. Hindi naman tayo nagdadasal ng mabuting tao, di ba? Hindi natin pinagdadasal ng mga mabubuting tao na magurgur. Ang hayop niya, sabi niya, kung yun na nga daw na naranasan ni Bangag, di ba? Kung gano'n na daw yung naranasan ni Bangag, tapos ipagdadasal pa. Yung pagnanakaw, kaya dinadasal ko, kinukulam ko talaga. Gigil na naman kay Inday Sara, mga hayop. Pero ngayon, mga palangga, itong ang mga reporters, wala talaga ni isa sa kanila na makapagsabi na nakita nila si Bangag. Pero sabi ko nga sa inyo, ako naniniwala na buhay pa si Bangag, na siya yung nandoon. Alam ko gusto natin siyang magurgur. Pero syempre, kung may nakikita naman tayo, 'di ba, na kailangan i-clear up natin, hindi wag tayong wag tayong bulag o wag natin ipagpatuloy yung gusto natin na hindi tama. You know what I mean? Kung kayo masyadong atat, kasi nga ginugulo tayo. Yung pinost natin, posible din to. So may nagsan sa atin na possible transformation daw ni Bangag ay ito at AI yung boses. Siyempre sa world of AI, posible talaga lahat, lalo na pag desperado. Pero ako naman personally, kahapon sa araw ng Kagitingan, naniniwala ako na si Bangag talaga yung nandoon at buhay na buhay pa siya. Kaya nga nanawagan tayo ng press con, imbitahin ng mga media, live, para matuldukan na itong mga isyong ito. So, diba? Alam nyo, pwede talaga. Bakit naniwala akong buhay pa si Bangag? Kasi chinek ko nga yung video. Oo, magkakapareho halos yung nilalaman, yung konteksto ng mga speeches ng US at ng Japan. Kasi nga yung seremonya na araw ng Kagitingan, it's a symbolic ceremony na paulit-ulit na lang. Marami talaga, kaya sabi ko, naku, pare-pareho naman words na sinabi noong 2025. Pero kung tignan nyo yung mga background, kung sususugin nyo talaga, magkaiba. But, binibigyan ko ng katiting na porsyento na pwede ngang maging AI. Okay, kasi nga, wala naman tayo doon, hindi naman natin nakita yung katawan. Kasi sa panahon nga ngayon, na pwede ka magsuot ng maskara o kung ano pa man, pwede talagang, may posible talaga, binibigyan ko ng konting porsyento. So, based doon sa observation ko, sa video at yung mga posting, even yung dating sundalo, si Colonel Kerubin nag-post, tapos yung isa ba nag-post, kasi sila yung mga tao. I mean, I don't know kung ano yung kanyang, I think kasama din natin yan si Colonel Kerubin nakikipaglaban para sa yung maayos na gobyerno. Pero nakita ko kasi sa posting niya, I know your frustration. Kung pwede nga lang paniniwalaan na lang natin na tagang tigok na siya. So magkantay pa tayo ng konting panahon. Be patient. Kasi kung magugurgur siya, hindi siya pwedeng magtago. Lalabas at lalabas ang baho ni Bangag. Hindi siya pwedeng magago kung naka-freezer man siya, sabi niya. Pwede nang mag-clone ngayon. Yun na nga ang sinabi ko, di ba? Walang event kahapon, sabi ng mga kamag-anak ko, wala. Sabi ni Tom Lara, no? Pero may mga nagsabi din na merong event. Si Yumi. Kaya nga talagang dalawang panig. Kaya nga ang panawagan ko, sana ang gagawin nila mag-press conference si Bangag. Di ba? Kaso nga walang ganyan. Kaya nga marami talagang naniniwala na 2025 pa yung video. So pwede kasi talagang magkapareho. Not exactly yung mga wordings nila, pero sabi ko nga yung seremonya, talagang paulit-ulit lang yung thank you messages, di ba? Thank you to the Honorable Chuchu Eklabush. Okay lang yan. Sige, kahit na isipin nyo na namatay na siya or what, okay lang yan. Freedom natin yan. Isipin nyo, nagurgur na siya. Isipin nyo, naka-freezer na siya. But, kailangan natin mapagmasid. May nagsabi din na sinasabi daw ni Clarissa Taratara na nasa Amerika na. Kailan niya sinabi, Karen? Kasi hinanap ko doon sa speech niya. Mag-ingat kayo sa mga quote card. Yung ilalagay yung mukha
tapos may mga nakasulat na sinabi ni ganito, da. Hindi yan lahat totoo. Kahit ako nilalagyan ako ng quote card. Kahit gaano kagalit tayo sa bangag na administrasyon, yung hayop na yan, kapag may nakita kayong quote card na talagang music to your ears, magpa-fact check pa rin tayo. Hindi po rin nakalagay ang mukha ni Kulasa dyan o ni Bangag, maniniwala tayo kasi marami talagang nagpe-fake news din. At sino tong nagpe-fake news na to? Sila rin. Yung Bangag administration, di ba sinasabi ko sa inyo, na meron silang troll firm na binabayaran ninyo, pera ng bayan, monthly. So mag-ingat tayo, hindi kahit na ang ganda-ganda sa paningin natin o sa pandinig natin o sa pagkabasa natin na si Bangag ay patay na, marami din naman talaga tayo, marami talagang madaling magpaniwala, you know. Kaya, you know, mag-ingat lang tayo, pero sabi ko nga, kasama ninyo ko sa sa pag-wish, mga kababayan, mag-wish na si Bangag ay bangkay na at wag nang bumangon, 'di ba? Ako nga nag-post ako na wag niyong buhayin ng Bangag. Pambwisit ko lang sa kanila 'yan, yung mga meme ko. 'Di ba? Yung mga meme ko, pambwisit natin sa mga hayop na 'yan. Kaya gigil na gigil yung mga jutang Genemes na 'yan. So magiging vigilant tayo, sabi, tama yung mga nagsabi, nag-comment diyan kanina. Hindi porket gusto na natin siyang mamatay talaga kahit na mayroon pang, nabuhay pa siya. Isipin natin na lang na patay siya. So magtatago na naman yan si Bangag. Hindi na naman siya magpapakita yung tungkol sa sinasabi na nasa US na si Bangag. Hinanap ko yan. Okay? Hinanap ko yan. Tinranscribe ko lahat ng sinabi niya. So wala akong narinig na si Bangag ay nasa Amerika. Sana may mga ordinaryong mga tao, if ever na nandun sila sa site ng Day of Valor, if meron na netizen, if may nakasaksi, meron nga mga pictures and videos naman talaga na lumabas. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit na frustrated kayo or hindi pa natin 100% masabi kung patay na ba talaga siya. 'Di ba? Napatay talaga siya. E di ituloy natin yung pakikipaglaban natin dito sa mga mali-maletang ninakaw ng mga hayop na 'yan. Kasi yun din ang isa sa mga nila, gusto nilang gusto nilang makalimutan natin na ang mastermind talaga ay si Bangag. Si Lisa Tanas, si Martin Tambaloslos, si Sandros, lahat mga hayop na yan, si Pangandaman, si Bersamin, yaan yung mga pinahayag ni Zaldico at ng 18 Marines. Lahat na lang itong gobyerno itong palpak. Diba kahapon, anong sabi ni John Vic Remulla? Anong sabi niya? Muntik na naming mauli si Atong Ang. Ito. Si Atong Ang umuntik na naming ma-corner. In fact, I was part of the operations. Hindi naman talaga namin naabutan. But he was there. Nakita niyo kung gaano kabano, kabobo, failure itong si Remulla. Sabi niya, may sighting na daw sila. May eyeball sighting, chucho pa yung ginamit niya. Ngayon, mga kababayan, dahil itong hayop na to, gusto to magpresidente. 'Di ba? Yung yung mga kapuki-pukihan niya na, mga kapukido, excited na maging first lady. Ayon sa ating source, yung mga bumibika na ay gusto maging first lady daw ni Remulla. So ngayon, ano sinasabi niyang sighting? O nakita na nga, in fact, I was part of the operations. Ibig sabihin, Remulla, nalusutan ka ni Atong Ang. Alam niyo naman, di ba, si Atong Ang na sangkot dito sa missing Sabongeros na ito. Nasaan ang intel mo? Ibig sabihin, palpak ang intel mo. Bakit naging palpak? Yung intelligence niyo, palpak. May impormasyon na pala kayo, bakit kayo natakasan? Pwedeng may nag-leak ng information, weak yung kanilang pakikipag-communicate o pag-coordinate, o talagang wala naman talaga si Atong Ang, di ba? Sinasabi lang ni Remulla na muntik na nga namin mahuli para lang siya may i-report. Remember, yung kay Harry Roque, nagpalabas sila ng kasinungalingan na nahuli na nila si Harry Roque. Remember that? Na nilagay nila, sabi nila, nasa red notice na. Hindi naman, wala naman sa red notice si Spokes Harry kasi tumawid na nga ng Netherlands, tumawid na siya ng Slovenia, lahat ng bansa na doon sa Southern Europe, tinawiran niya na. Germany, Croatia, Prague, Slovakia. So, yung mga pinuntahan natin. Di ba? Wala naman. Di ba? Wala namang red notice si Spokes Harry. Lalo na sa Slovenia. Dahil na-witness ko, hinarang kami hindi man hinarang, na-random kami ng police. Chinek kami lahat, yung aming mga passport. So ngayon, eto kasi nung aligan nito ni John Vic Remulla ay paulit-ulit na lang.
'Di ba, anong nakaraan niya, nung nakaraan na sinabi niya, pupuntahan daw niya si Zaldico. Meron pa sinasabi, "Oh, alam na namin na si Zaldico nasa Portugal." Tapos later on, si Zaldico nasa, Sweden. Ito si John Vic Remulla, itong magkapatid na ito na sana kunin na talaga sila ng demonyo, lahat puro na lang kasinungalingan. Puro fake news. Sila talaga ang tunay na nagpapakalat ng fake news, mga kababayan. Tapos ngayon ipapasa sa inyo at ngayon tayo ay gustong kasuhan. Yung mga lumalabas na mga maleta, yung mga videos na hinahakot itong pera ng bayan papunta sa bahay ni Bangag, definitely si Zaldico ang nasa likod niyan. Nag-aantay lang yan ng pagkakataon siguro na maisiwalat niya lahat. Tingnan mo, parang diary everyday. May lumalabas na mga videos and pictures patungkol sa pagtransport nitong mga pera ninyo na inalay kay Bangag. Kaya nga, magtataka ka, kinancel ng hayop na Lacson, okay? Kinancel yung Senate hearing patungkol diyan sa mga maletas kongresistas kasi daw ang sinabi naman niya dito yung 'di ba inallow na testify si Manong Chavit Singson. Okay? So hindi pa daw sumasagot para mag-testify si Chavit, ganyan-ganyan. So kaya pinospone nila yung April 14. Pero mga kababayan, ayaw nilang ipatawag itong mga 18 officers na ito, itong mga Marines, itong mga sundalo na ito na inaabogaduhan ni Attorney Levy Baligod. Kasi kitang-kita mo yung mga ebidensya. It's not AI. Kasi kung gusto talagang panagutin ng Senado, ng Kongreso na makita ng taong bayan kung sino talaga ang magnanakaw, ang mastermind, napakadali lang. Ano pa nga ba? Ito nga mga sir na mga sundalo nung panahon. 'Di ba? Nung EDSA 1. Okay? EDSA 1. Sa EDSA 2 na lang tayo. Kasi ang EDSA 1, alam naman natin ang nangyari. EDSA 2 kay ERAP. Ang issue lang doon, wala pang 1 bilyon. 400 something yata, kung maalala ko. 400 plus million na wetting money. Okay? Na kinasasangkutan ni ERAP na ayaw lang buksan yung envelope na yon kaya ang mga tao nag-aklas. Pumunta yung mga tao sa kalsada, 'di ba? Nandoon December 'yon. Jontis ako doon eh. Dapat sasama ako doon eh. Kaya lang Jontis ang lola mo, hindi ko makalimutan 'yon. Is it Jontis? No, no, no. 2000 'yun, 'di ba? Is it 2000? 2001? No, 2000. 2000. Hindi ako Jontis, nanganak na pala ako noon. Kasi December 'yon, November ako nanganak, o 'di ba? Mga kababayan, nung panahon ni ERAP, 400 something million lang ang involved dito sa wetting money na to, na si Manong Chavit ang reason kung bakit natanggal si ERAP. Ngayon, eto, ang tipping point, nandiyan na lahat. Andyan na ang mga maleta, ilang maleta, si Zaldico nandyan na, ang mga Marines nandyan na. Bakit hindi pa rin lumalabas yung mga sundalo? Kasi sabi nila, nag-aantay na lang yung ating mga kasundaluhan. Ang mga junior officers, di ba, sila ay nag-aantay ng maraming bilang ng Pilipino para sila ay manindigan. Sir, mga ma'am, bakit kayo mag-aantay? Kayo ang sumumpa sa taong bayan. Kayo ang lumabas at taong bayan susuportahan kayo. Well, it's sad to say na ang mga sundalong supot, lalo na yung mga general, takot sila mawalan ng kanilang kabuhayan. Takot sila na mawalan ng pension or aatakihin sila ng gobyerno. Kaya malakas ang loob ni Bangag administration, ng Bangag, na hawak nila itong mga general kasi nabibigyan ng mga male-maleta. Tapos kayo ngayon, ulitin na naman natin, kawawa kayo. Bakit kayo kawawa? Pinagsamantalahan kayo ng gobyerno. Hindi pa man lang nauubos ang stocks sa gas, sa gasolina, itinaas na. Kanina nag-press conference, ando doon yung bruhang Department of Energy Secretary. Ano ang sabi niya? On the way na daw ang in-order now, how much was that? 100, nandito. Okay? Umorder sila ng 100, okay, 165 million ba yun? Here we go. Hanapin ko lang yung article, yung tinranscribe ko na sinabi ng hinayupak. Here we go. Alright, eto.
Ang sabi dun sa kanilang press conference kanina, na ang gobyernong Bangag, okay, ay umorder na ng 165 million liters na supply para sa buong Pilipinas from Malaysia, Singapore, okay? Umorder na. At mga kababayan, how much is that? For sure, ang presyo niyan, nasa 70 pesos per liter. Siguro, estimately 60 to 70. Okay? So ngayon mga kababayan, kung ibibenta sa inyo ng pagkamahal-mahal na naman times 2, imagine mo kung times 2 mo lang sa 60 pesos per liter na markup nila ng mga oligarko, that's how much? How much? 100, around 9 to, estimately lang to hindi exact amount. 9 to 11 billion pesos. Sa 60 pesos pa lang. Kaya nga, ngayon, mga kababayan, everyday kumikita ang mga oligarko. Kumikita ang mga kasabwat ni Bangag. Kasi tignan ninyo, aayudahan na kayo ng konti, namigay ng 3,000, 5,000. Iilan lang ang binigyan, pang optics lang nila. Pero ilan ang kinikita nila? Almost 3 billion, maybe not almost, maybe more than pa. Kinumpyutan natin yung nakaraan. 3 billion a day from the old stocks. Kaya sabi ko nga, kayong mga sundalong supot, kayong mga AFP, PNP, lahat kayo, ano sinasabi ninyo? Kasi merong isang kernel na nagsalita na kung meron daw lalabas na mga taong bayan sa kalsada para manindigan, lalabas daw itong mga sundalo, mga ordinaryong sundalo, mga junior officers, ganyan-ganyan. Sabi ko nga, bakit mga tao ang unang lalabas? Kayo ang lumabas. Then, susuportahan kayo ng tao. Alam nyo naman pala Alam ninyo. Yan, si Colonel Kerubin. Alam mo na si Bangag. Okay? Alam mo na may korupsyon. Okay? Magaling ito si Colonel Kerubin. In fairness, na-meet ko yan. Okay? Pero hindi ko rin siya masisisi. Dahil sabi nga niya, marami siyang, may mga apo siya, may mga anak siya. Napanood ko yung interview niya yun ang kanina kasi nga hinanap ko yung picture. Okay? Hinanap ko yung picture ni Bangag. So nakita ko nag-post siya doon. Ang sinasabi niya doon sa interview niya kay Corina, that was last year na interview, na parang may mga sundalo daw na nag-aantay na lang, na ganito, na ganyan. Tapos inaantay yung mga mamamayan, tapos naniniwala daw siya na may corruption talaga. Maintindihan ko. Okay? Dahil matanda na rin siya. Dahil, grabe din ang karanasan niya na clinically dead na nga siya, di ba? Nabuhay lang siya. Di ba alam niyo yung story niya? But ganun pa man, it's just so sad na kung mismo yung mga active officers, yung mga sundalo, alam na ninyo, mismo ang mga sundalo nagakot ng pera galing sa pera ng bayan. Kaya Bangag, kung mananahimik talaga kayo, ay wala talagang pag-asa ang bayan. You have to do your thing. Manindigan kayo, din ang taong bayan susuporta sa inyo. Kasi hindi aalis si Bangag hanggat hindi namamatay ng tuluyan si Bangag. Hindi yan aalis sa pwesto. Kasi ang pera mismong ninakaw nila, ibabayad nila, diyan yung mga mali-malitang pera ng bayan, yung porsyento niyan, yung part of it, binabayad sa mga general. Para may pangbayad sa mga susubels, may pangbika sa mga bilat na mga pokpok, na mga alpot. Putang inang buhay dyan sa Pilipinas, oo. Di ba? Yes, naumay. Rachel, nakakaumay talaga. That's why you have to do something. Ako ba, hindi ba ako nauumay? Buti nga kayo, walang kaso. Ako meron. Wala kayong death threat. Ako meron. Di ba? Sa mga hayop na ito. So talagang kamatayan lang sa ngayon ang inaasahan natin. Kaya the reason why gustong-gusto nyo nang magurgur si Bangag. Di ba? Lahat ngayon, ayun, gigipitin na kayo. Uubusin na naman ang pera ng bayan sa mga netizens na nagpapakalat daw ng fake news. So kayo, mag-ingat din kayo. Okay? Huwag kayo basta-basta lalo yung mga nasa Pilipinas kasi gigipitin kayo ng mga jutang genimis na yan. Pero ang alam ko, ang gigipitin na naman ng mga yan, mga vloggers. Yung mga maliliit, mga random, not really maliliit, yung mga random na mga commenters, hindi kayo
pag-aaksaya ng panahon yan. Pananakot yan eh. Para manahimik kami. Di ba? Para walang nang magsalita. Kaya lagi kong sinasabi, mga kababayan, di ba? Lagi kong sinasabi na, wishful thinking, sana magorgor na si Bangag. Okay? Magorgor na siya. Sobra na. Hindi ba, sabi ko nga dito, kung mag-wish ako ng isang tao, na mabuting tao, na wala namang ginawang pagdanakaw sa kaban ng bayan, wala namang kidnapping, wala namang smuggling, masamang tao naman talaga ang taong mag-wish doon sa taong wala namang ginawang masama. Pero kung i-wish mo, idasal mo, biblical naman yan eh. 'Di ba? Nung panahon, 'di ba? Nung unang panahon, 'di ba nilipol ang mga makasalanan? Hanapin niyo kung anong bersikulo 4:4 yan. 'Di ba? Pinaggugurgur. So dapat ganun din ang gawin sa mga bangag. Gurgurin silang lahat. Sa ngalan ng batas o sa ngalan ng hagupit ng langit. Kasi definitely, hindi ko sasayangin yung alindog ko para gurgurin sila ng ganun-ganun. Unless, kung ito talaga ako na Secretary of Gurgur. Sabi ni Eloisa, MD Psalm 109. Ano sinasabi niyan? Tignan natin kung ano yan. Kasi, tulungan niyo ako dahil, okay. Ano sinasabi yan? Tignan natin. Diverticulitis, hindi issue yan. It's severe pain na nga eh. Ang haba. When he shall be judged, let him be condemned. And this prayer. Tsaka na tayo mag-versikulo 4:4. Okay, basta ang importante na sa Biblia yan, ang mga demonyo dapat nililipol. Hindi masama na ipagdasal mo ang pamilyang Bangag na maging abo na silang lahat. Dahil sila ang patuloy na nagnanakaw, nagpapahirap sa inyo, mga drivers lahat, ordinary citizens, ordinary Filipinos, pinapahirapan kayo lahat. Asa na ang pangako ni Bangag? 1 million houses per year. Ni kalahating milyon matatapos na, mamamatay na lang si Bangag. Ni kalahating milyon walang naipatayong bahay para sa mga mahihirap. Okay? Para mapautang yung mga bahay na yan sa yung mga members ng Pag-ibig dyan, yung mga maliit lang ang mga income, wala pang 500 wala pang 400 siguro. Panahon ni PRRD, more than 1 million houses ang naipatayo para sa inyo. Ngayon, ano naipatayo ni Bangag? Pati buto niya, hindi tumatayo. Buli na lang. Pero alam nyo, it's just so sad. You have to do something for your country. Hindi ako magsasawa pa, ulit-ulit. Sabi ko nga, para na tayong may ikulalya, ulit-ulit, araw-araw, maggumalaw kayo. 'Di ba? Galawin ninyo ang spirit. galawin ninyo ang spirit ng bilat ni Kulasa. Okay? Yes, the Wanderer. 1 million houses tinanggal na nga. Nilipat na nga itong si Acuzar. Imagine mo, kababasa ko lang, wala na pala yung hayop na yan from last year, nilipat na siya saan siya nilipat? Dito sa, presidential advisor na siya ng for Pasig River Rehabilitation Chucho na naman. Yung Acuzar na yan, na brother-in-law ni, who's that? Jojo Ochoa, dating appointee ni Noynoy. Nawala na si Acuzar kasi daw under deliveries. Meaning, hindi naman daw underperformance, pero under deliveries, hindi daw nakapag-deliver yung pangako na yan, katulad ng 1 million. Anong pagkakaiba nun? Under-deliver, underperformance. Kaya under-deliver, underperformance, di ba? Pinapakanda nyo pa mga hayop kayo. Nasa na ang 1 milyong bahay? Di ba? Puro lahat talaga pambubudol, mga kababayan. Kaya kung pwede nga lang, kung makita nyo si Bangag, bit-bitin nyo na sa impyerno. Kayo nga, PSG dapat, kayo dyan, dapat nabit-bit yun na sa impyerno yan. Kasi dati, meron tayong PSG puting ahas. Ang una kong pasabog sa inyo, kumukolekta ng pera sa PAGCOR. We're talking about PAGCOR. Wala pa yung, remember that pasabog, 150 million a week.
ang kinokolekta ng mga PSG ni Lisa Tanas ni Bangag. That was 2023 kung naalala ninyo. O, nagkamali ba si Maharlika? Maliit nga lang yung pasabog ko sa inyo noon eh. 150 million a week na kinokolekta from PAGCOR ninanakaw ni Lisa Tanas. Yung mga customs, Bureau of Customs, ang dami ko ng pasabog, mga kababayan, sa inyo. Ayaw pa po ni Satanas kinabongit. Ayaw po nila siya ni Satanas. Warp. Madam Maharlika, active na active pa rin sa Malacanang si Paquito Ochoa. Yeah, si Paquito Ochoa, tama. Na executive secretary na close friend ni Pinoy. Yun na nga sinasabi ko, nasa likod lang siya. Hindi lang nila dinideclare yan, ina-announce, ina-announce officially na part siya ng Malacanang. Pero nandyan yan sa bilat ni Lisa, paikot-ikot lang yan. Kawawa kayo. Kawawa talaga ang bayan natin. I just don't know. Sabi ko nga, dapat maging blessing in disguise itong kaguluhan sa giyera na magising kayo. Kaso wala eh, hindi eh. Naging win-win pa. Yung mga greedy, yung mga negosyante, nagkaroon sila ng opportunity na sakalin kayo, pigain ang mga dugo ninyo sa pag-overprice. Diba? Doon sa price gouging na tinatawag sa fuel, illegal na gawain, yung pagmamark up nila, imbis na kayo ay tulungan, sabi nga diyan, di ba, ng isang negosyante, willing siyang ibigay sa gobyerno yung kanyang business. That's bullshit. Ginagawa lang kayong gago eh. 100-something million Filipinos. Kaya sabi ko, nakakaya maging Pinoy. Sa panahon ngayon, nakakaya maging Pilipino. Hanggang wala eh. Wala naman kayong binatbat pagdating sa pakikipaglaban. Di ba? Wala kayong binatbat. Dahil takot kayo, gutom kayo, or whatever. I'm sorry, but that's the truth. Lalo yung mga nasa Pilipinas, kayo naman ang naghihirap. Tignan natin. Kayo naman ang nahihirapan. Oh, anong pinagsasabi ng gobyernong Bangag dito? Oh. Yung mga sinabi niya kanina, okay? Doon sa press conference, walang kwenta. Okay? Walang kwenta, wala man lang mga subsidy sa inyo, puro lang mga drama-drama. Subsidy sa mga middle class. May mga sinasabing subsidy pero hindi naman pinapatupad. Pag-aaralan pa. Kailan nila ibibigay mga subsidy sa inyo? Libreng bigas sana, isa kapasong bugas. As in talagang lahat ng Pilipino na nangangailangan bigyan. Kaso pinipili nga lang eh. Pupunta lang sa ganitong barangay, tapos pipicturan, ganyan, optics. Oh, ang Bangag administration, ayan, sinapian na masamang spirit. Yung masamang spirit, nagbigay ng 1 kilong bigas. Di ba yun nga yung sinasabi ng Bangag administration na magkakaroon ng rice price cap na 50 pesos per kilogram. Natupad ba nila? Sabi nga niya, 20 pesos ang bigas. Natupad ba ang 20 pesos na bigas? Ito ang 50 pesos na price cap, hindi maipatupad ng jutang Genemes na mga bangag. Then okay lang sa inyo. My God, kaluluoy ang buhay natin, mga palangga. And now, the curfew na pinagmumulta pala ang mga nahuhuli. Ayun. Diba? Yung mga nakahubad, yung mga bata, may kinikikilan ng mga tiwaling pulis. Nakita nyo, sa gitna ng krisis, dahil mainit, yung mga tao nasa labas, which is, understandable naman na dapat talaga, yung mga bata, mga kabataan, ay mga alas 6 pa lang, kami nung kabataan natin, alas 6 pa lang, nasa loob na tayo ng bahay. Pero kasi swerte tayo, kasi kami nung sa probinsya, ang bakuran namin, bongga, ibig sabihin, fresh air. You know what I mean? Hindi pag nakatira ka sa squatters area, dyan sa Tondo, dikit-dikit. Ang space mo, ganito lang. Ang init. So yung mga tao, minsan siguro di makahinga. Di ba hindi ka makahinga? So nainitan ka, lalabas ka. Whether ikaw ay matanda o bata, di ba? Lalabas ka kasi nainitan ka, magubad ka. Pag natsyempuhan ka ngayon ng mga demonyong polis, huhulihin ka, tapos kikikilan ka. Now, you like that kind of administration? At least kayo noon, kay Pangulong Duterte, huhulihin kayo, i-rehab kayo.
taliwas sa pinapakalat nila nagugurgurin kayo. Ang mga nagugurgur lang naman, yung mga palaban na mga addictus o nagtatransact talaga ng polvoron. 'Di ba? Pero millions na mga kabataan ay nagbagong buhay at maraming nagpatotoo niyan. Right? Yun, mga kababayan. Sabi ni Regina, sa aming palangga, uling na lang ginagamit namin. Doble ang presyo ng gasol. Kakita nyo? Na hindi dapat, ang sabi ni Bangag 59 days. We have enough fuel, gas, and everything. Huwag kayong mag-alala. Normal lang ang lahat. Mamamatay ka ng hayop ka. Nako, putang ina talaga, nakagigil talaga. But anyway, kawawa talaga kayo. Alam nyo, nararamdaman ko yung nararamdaman nyo dahil nagluluto din ako sa kahoy nung unang panahon. Ng mga bata kami sa probinsya, pero masarap talaga. Alam mo sa probinsya, although nung panahon na yon, meron kaming electric stove, di ba, sosyal. Sa probinsya, yung square na gano'n, yung puti, yung may coil na gano'n, meron pa bang gano'n? Okay? Ginagamit lang namin ng electric stove for emergency nung unang panahon. Pero may ara, kami ba lang ang payag, payag? Ano tawag na sa Ilonggo, yung abuhan? Dabukan? Yun o, yung abuhan bala? So, yung abuhan ninyo, tapos yung mga kahoy doon sa taas, ganyan-ganyan. Tapos yung lutuan nyo, kabilya, yung tawag dyan sa Tagalog palangga? Kabilya kasi Bisaya yun. Yun yung naalala ko. Wala kaming La Germania. Si Ana, yung single lang. Yung lutuan na steel bar from construction, tapos gaganon mo, nasalagyan mo lang ng parang bilog-bilog, kasi ganyan ang lutuan namin. Tapos pwede kaya magluto ng 5, kasi open na ganyan, nakahilerang ganyan yung mga lutuan, kawali, Those were the days. Masaya naman yung childhood ko sa Bisaya. Nung unang panahon yun, tsaka marami kasing kahoy eh. Pero kung nasa apartment ka sa Maynila, hindi ka pwede magkahoy, susunugin mo yung buong apartment. 'Di ba? Unless na meron kang space sa labas, pwede ka mag-uling or something. Kaya kawawa talaga kayo. Wala kaming La Germania. Meron kami noon nung bata kami. Kahit na mahirap ang buhay, yung square na puti. Tapos meron kaming oven na parang portable ngayon nung unang panahon. Pero nung naghirap kami, binenta namin. Hindi kami naghirap. Lagi naman mahirap. Tapos binenta namin yun, 500 pesos. Bigla ko naalala yun. Oh my God, dito ako nakapag-bake ng cake. Yung mga portable nung unang panahon, elementary ako. Okay, hanapin ko nga, sabi nga sa mother ko, saan kanina niya binenta yon. Antik na siguro ngayon yun. Dapog! Yes. Sabi ni Maria Corazon, yes, ang dapog namon, linte. Parilya tawag ko doon, sabi ni Maria. Yung parilya, yung magluluto ka pag wala kang mantika. Right? Sino nagpaparilya sa inyo? O ngayon, dahil mahal ang oil, imbis na pretuhin mo yung isda, less cholesterol, parilyahin mo na lang sa kawali. 'Di ba? Gano'n naman tayo eh. Resilient, chuchu. 'Di ba? Sabi nga ni Bangag, resilient ang mga Pilipino, which is true. Kaya nga, magtsatsagaan nyo na lang. Magtsaga na lang kayo na Bangag kasi resilient ang Filipino eh. Right? Or steam nyo yung isda. Huwag na kayo mag-oil. Huwag na kayo magmantika kasi mahal ang mantika. Alam niyo ako sa isda, ini-steam ko yan. Tilapia or anything kasi ang mura sa atin, tilapia. Pero ngayon, recently hindi na ako makain ng tilapia eh. I don't know, may napanood kasi ako. But ganun pa man, parang sarap din yung tilapia na basta malinis, lalagyan mo ng garlic, bawang, pokpokin mo na parang ginujuk-juk mo yung jolo di ba? Pokpokin mo yung bawang at saka luya, pasok mo dyan sa isda na yan, kahit ba na anumang isda yan, steam mo. Ang sarap niyan. Favorite ng mga Junakis ko yan. Healthy yung steam, sabi ni Ana Sis. Pero kami dito sa Amerika, hindi na kami masyadong nagpiprito. Wala na akong prito-prito kasi tingnan mo, Jumoba na ang lola nyo. Alright. Kalan, ginamusta anay, mga kudkudin. Sabi ni Roger, ginamos namit, no? Meron ako dito. Teka lang, dali. Diyan na kayo. Meron ako ditong pangkudkud sa bilat ni Lisa Tanas. Teka lang, kukunin ko. Andali lang. Kunin mo yung kudkudan doon. Andali na, sana yun. Kunin mo nga. Meron dito eh. Sinuli ko na ba yun? Kay Ronti yun. Anyway, dapat kasi kukudkurin ko yung, narinig yung ako mga hitad. Ay, narinig pala ako kasi nakadaldal pa rin pala ako dito. Kunin ko sana yung, yung pangkudkod. Una na lang, mas lami pa. Balutin sa dahon. Magiging, na lang talaga kayo? Magiging,
ano tawag diyan? Madiskarte sa buhay. 'Di ba? Marami namang dahon 'yan. Ang swerte kasi, I mean, not really swerte. Yung mga nasa probinsya, swerte kayo kasi may access kayo sa dahon ng saging. Eh, pag pumunta ka sa Maynila, pati dahon ng saging, bibilhin mo 'yan. Ano, raspador mo. Raspahin ko si Satanas. Oo nga, eh, raspahin ko yung giti niya. Yung spirit ba, pati yung espiritu ng giti ni ano ni Castro, kudkurin natin. Okay. Puluntagan. Buhay pa ba? Sana nga gorgor na palangga, eh. Sabi ko nga lahat tayo gusto na natin maggorgor yang hayop na yan. Si Mangga nagdradrama na naman about sa sakit ni Bangag. Meron ba siyang bagong statement? Tignan natin. Mag-inihaw na lang muna kayo, steel wool dapat daw. Sabi Wanderer, dapat steel wool ang ididikit sa kipay ni. Nakita niyo to? Meron ba kayong ganito? Kabayo, gagadgarin ko yung belat ni Satanas. Grrrr! Kita niyo yan? Meron ako niyan dito, Shoutout kay Ronti sa kanya to, hindi ko na sinoli. Arbor na, di ba? Ito yung gagadgad ko sa bituka ni Bangag para matapos na siya. Alright. Next time, magko-cooking show tayo. Ang dami natin pwedeng gawin. 350 pesos per kilo ang dahon ng saging dito sa Maynila. O, kita nyo. Dahon ng saging. Ang mahal. Yes, sabi ni Jedam, kagura ng nyug. Nga, ito nga. Kagura ng kagubkob ni Bangag. Okay. Matalim yan, Ganito ng Iloilo. Halin ini sa Iloilo, ginbit-bit ni Ronti. Okay? Now what? Yeah, deadly weapon. Yes. Ano pa sinasabi ni Clarissa Taratara? Wala. Ang pinaka-issue natin ngayon, yung presyo talaga ng crudo. Yun ang take advantage kayo ng Bangag. So, mga drama-drama, sinasabi ni Clarissa Taratara na active daw si Bangag. Ayan, pinutahan tayo dito ng businessman from Mexico, chuchu-chuchu. May mga ganon siyang drama. Si Bangag, wala naman talagang bago, eh. Walang bago sa ating ngayon, kay Bangag. Unless na lang kung talagang tuluyan na siyang nagurgur. Dasalan niyo pa ng konti. Dasalan pa natin ng konti, 'di ba? Orasyonan pa natin siya ng konti, talagang na matuluyan na siya. Parang wala na natitinda dito sa amin ng dahon ng saging, sabi ni Ana CH. Sabi ni Raven, Diyos ko po, spirit man ako kay Raven. Raven, how are you, Raven? Yeah. Sabi ni Raven, kawawa na ang taong bayan sa taas ng bilihin sa Pilipinas. Sabi nila, diri sa Davao, sa Davao, kamunggay na lang og tanglad ang barato dire. Kung may kamunggay dito, ang mahal ng kamunggay. Kamahal yan dito sa Amerika, mga palangga. Frozen na lang nakakarating sa amin. Tignan natin. Okay. Tignan natin yung sinasabi. May sinabi ba si Mangga? Mangga hasa. Okay. Mangga gamit. Baka binlock na ako ni ba? Hindi. Gagamitin ko yung isa kong account. Kasi binlock ako ni Mangga. Nabuisit ko kasi siya, eh. Hindi ko siya nakikita. Okay. Binlock din itong account na to. Punyeta, lipat nga ako sa kabilang account. Yung original account ko. Buisit na to, hindi ko siya makita, ha. Teka lang. Okay. Magbunyi daw tayo. Sa Davao. Yun nga alay, eh. Kala ko may ibang lugar kang sinabi. Alright. Sabi ni Adelia, how true na nasa US si Bangag at Butod kahapon? Wala akong narinig na gano'n na statement ni Clarissa Taratara. I don't know about it dahil wala akong alam diyan. Pero kung sinasabi na binanggit ni Clarissa Colasa, wala po. Wala siyang binanggit doon sa pinanood ko. Ilabas ang bangkay upang patunay na buhay pa at umihinga pa talaga, sabi ni Neil Medina. Acting President na ba si VP Inday Sara? Well, yan ang kaabang-abang natin, mga palangga. Ano sinasabi dito?
Ayun, puro pa ring impeachment, panggigipit pa rin kay Inday sa April 14. Kaya abangan natin kung anong mangyayari. Malay mo by that April 14, nangangamoy ng bangkay ni Bangag, 'di ba? Walang kuwenta yung mga balita ngayon palang gusto niyo ba mag-ano na lang ako, Mamang Sorbetero, tayo'y sumayaw. Ano ba 'yun? Dan-dan-da-da-da-da, gusto kong sayaw 'yan, 'di ko pa nagawa-gawa. Okey, handa niyo na 'yan, magpa-practice na tayo. Traidor yan si Amy Marcos, sabi ni Wonwon. Dito sa Kuwait, subsidized ng government ang mga goods dito para mapigilan ang pagtaas ng presyo. Mayaman, mahirap, makikinabang. Sabi ni Sama Tribe. Exactly. Okay? Sabi ni Licha, natural born traitor si Mangga. Nakita niyo si Dean sa kanyang recent photo? I hope he's okay. Sige, tignan natin yan. J3s. But ganun pa man, thank you so much. This is your Palangga Maharlika. Sana magorgor na si Bangag ng tuluyan para makalaya na kayo sa kanilang kahayupan. Alright?